Kumusta mga lods? In this video, magluluto tayo ng laing. Yung tipong nagmamantika at siguradong mapaparami ka naman talaga ng kanin. Kaya wag na natin patagalin pa yan. Magluto na tayo. At dahil nga ang laing ay sikat na pagkain na nagmula pa sa Bicol, syempre dapat Bicol din ang ating gagamiting lingwahe. Subukan natin. Pagpasensyahan nyo na lamang po ang aking salita dahil dito na po talaga ako sa Muntinlupa ipinanganak at tumanda. Pero taga Bicol po talaga ang aking angkan. So, eto na nga mga lods, para sa masiram na laing na sikat as in bistuhon digdi sa samuyang lugar, isishare ko sa Indo ang sakuyang paagi din pagluto kan laing na siguradong mapapakaon ka mo kisarong kalderong maluto. Lintikosan baga mga manoy mga manay, habang ginigibo ko ining video na ini, nagriliwoy na nga ni ako sa siram kan sakuyang niluto. Sa paggibo ka ini, huni ang satuyang mga simpleng sangkap. Syempre, inot na dyan ang alang na dahon kang natong. Tapos, ini ang dainindong pagtipidon, ang maliputukon na gata kang niyog. Ang satuyang pagbangot na liempo na giniris din sa redit. Igawaman kitang balaw, dakol na ladakan labuyo, laaya, sibuyas, bawang, paminta, asin syempre ang satuyang pangduwang gata. Iyan sinatabi ang satuyang mga simpleng sangkap. Simple man pero tandaan nindo na bako ini basta-basta pagluluto. Taaram baga nindo na delikadong kaunon ang dahon kang natong kung bako tama ang pagkakaluto. O siya, magtatagalog muna tayo dahil importante itong malaman ninyo. Bigyan ko muna kayo ng trivia para bago ninyo maisipang lutuin ito. Dahil kung hindi nyo pa alam ay delikadong kainin ang dahon ng gabi o taro leaves dahil ito ay nagtataglay ng calcium oxalate crystals. Narito ang mga dahilan kung bakit ito nagiging sanhi ng mga panganib. Number 1, parang maliliit na karayom o needle-like crystals. Ang dahon ng gabi ay mayroong mga rhabdites o mga kristal na calcium oxalate na hugis karayom. Kapag kinain mo to ng hindi luto, ang mga karayom na ito ay tumutusok sa bibig, lalamunan at dila. Pangalawa, matinding pangangati at pamamaga. Ito ang dahilan kung bakit makati ang gabi sa lalamunan. Ang reaksyon na ito ay maaaring magdulot ng matinding iritasyon sa bibig, pamamaga ng lalamunan na maaaring maging sanhi ng hirap sa paghinga, pagsusuka at pananakit ng tiyan. Number 3, kidney stones. Ang pagkain ng pagkaing mataas sa calcium oxalate sa mahabang panahon ay maaaring mag-ambag sa pagbuo ng mga bato sa bato o kidney stones. Paano nga ba ito magiging ligtas kainin? Kahit delikado ito sa simula, paborito nating ulam ang laing dahil may mga paraan para mawala ang lason o kati nito. Number 1, lutuin ito ng matagal. Ang init ay nakakatulong upang ma-breakdown ang mga crystals. Karaniwang pinapakuluan ito o niluluto ito sa gata ng matagal na oras. Pangalawa, huwag haluin agad. Sabi nga ng mga matatanda, huwag hahaluin ang dahon ng gabi habang hindi pa ito lumalambot ng husto sa gata para hindi kumalat ang kate. Ikatlo, patuyuin ang dahon. Mas mainam na gamitin ang mga dahon na pinatuyo muna sa araw bago lutuin dahil nababawasan nito ang dami ng calcium oxalate. Ligtas na paalala nga pala mga lods, kung makaramdam ng matinding pamamaga ng labis o hirap sa paghinga matapos kumain ng gabi, uminom ng maraming tubig o gatas at magpatingin agad sa doktor kung lumala ang pakiramdam. So huni na nga back to Bicol language tayo mga lods. Pig-asinan ko muna bagay ini at pinamintahan ang satuyang bangot na orig. Buda kinaag ko ini sa sadit na kaserola. Nagkaagman kita kang sarong basong tubig. Ginibo ko ini para mapalumoy ang satuyang karne asin para magluwas ang natural na taba kang orig. Papakalaga kagaon ta ini. Sagkod na maglumoy. Dangan ta ini piprituon sa sadiri ka ining mantika para maging maragmo ang satuyang bangot na orig. Pag naprito na ang orig, pwede ta na ining ilagay ang panduwang gata. Aram baga ang panduwang gata, ini ang panduwa na pigasan niyog. Bakong arog kalapot kan inot na gata. Malinaw-linaw ini as in dakol tubig para masimot ang katas kan niyog. Digdi naman magpupuon ang pagkakaag kang mga sangkap. Bantayan mo ini, arog kan jowa mo para din masimot ang gata. Habang pigbabantayan mo, bukagon mo ng luway-luway. Sagkod na lumapot as in mahalo ang gata. Tapos ilalag na ang satuyang sibuyas, bawang. Dai na ini igigisa mga lods. Tandaan nindo iyan. Pero depende man yan sa Indo kung gusto nindong igisa. Pero sa tradisyonal na paagi na naukudan ko, dai na ini dapat igisa. Pagkalaag, halu ini kimaray tapos isunod na nindo ang balaw. Kung arog kainin ang gamit nindong sangkap, dai na nindo kaipuhan ng asin. Siguro doon sa nanatama ang takad para dai mag-askad. Hugasan nindo muna ini para mahali ang askad kan balaw. Pwede man kamo maggamit ng ibang sahog kung habo nindo ng balaw. Pwede ang dilis,
tinapa o alang na sira o body. Nasa indunaan kung anong klaseng bangot ang gusto nindo. Asin kung aram na nindong maaskad ang isasahog nindo, dai na kamo magdagdag nin asin. Haluon na sa nanindo ini ng maray. Sunod ta na ang laya. Importante ang laya para mahali ang lasa kang ibang sahog. Asin para mas mahamot ang niluluto nindo. Laagan ta naman iniki paminta. Langan sige sana ang halo. Kung mapapansin nindo, dapat talaga sige ang halo sa gata para dai matutong buda para nakahalo kay maray ang gata. Pwede ta nang ining ilaagang lada. Naglaag lang ako nin pirang pidaso. Ta gagamitin ko man ini taod-taod. Depende na sa indo kung gaano kadakol. Buda kung gaano kaharang ang gusto nindong laing. Pero para sa kuya, kulang pa ini. Garo ka man sana nagluluto kang Bicol Express. Dai na kaipuhan runuton ang mga lada. Sa haloy na pagluluto, dainan nindo mamamalayan na narunot na iyan sa proseso. Pag napansin nindo na naglalapot na ang gata, pwede na nindong ilaag ang dahon ng gabi o laing. Diit sanaan sa tuyang laing kumpara sa gata. Pero andain nindo aram. Pag alang na ang gabi na piglaag nindo, nagbubuhagag pa iyan. Maal sa baga iyan, pig sa rumsum pa ka iyan ang gata. Tandaan, pag nilaag na nindo ang dahon ng gabi, dai nindo ng ini paghaluon. Takpan tulos para masupsop kan natong ang gata. Asin para daiman maging magatol ang niluluto nindo. Delikado pag magatolan sa indong laing. Paluwayan naman ang sa indong kalayo sa parting ini para dai mahubasan ng sabaw tapos dai matutong ang natong. Mantang pigahalatang magkalaga-kaga, asin magsurumsom kang natong ang gata. Magtagay-tagay muna kita. Masiramon baga na gibuhon ini. Pampalinig baga ini kan lalabunan asin pampapresh ng ating taste buds. Pagmati ko lang kaya masira mag-shot mantang nagluluto. Dahil nindo ini pag-arugan kat na kita. Pag naparong na nindo nagaro na nasusulo o nagaati na ang niluluto, pwede na nating ikaag ang satuyang inot na gata. At uni na nga ni, sa sobrang excited ko, natapok na nga ni ang gata. Sa dakol ka ini, daita muna ini ibubuhos gabos. Halaton ta muna na magsarumsum ini sa nadangan tatakpan. Ayan, nag-irinuman na naman si Marin nindong Gina na may kalamansi. Habang nagtatagay kita, daita na namamalayan ang oras. At pagbukas kan takop, pag hiniling nindo, pwede tanang ining ilaag ang inot na gata. Sa puntong ini, dai na magatol ang gabi. Sobrang haloy na natin pigluluto sa gata. Kaya pwede tanang ilaag ang lada sa taas. Halaton sana magkalaga-kaga, asin pwede na ining haluon. Ayan, kung mapapansin nindo, sobrang creamy kan sa tuyang laing. Dai pa man iyan mga manoy mga manay. Bakong arog kaan ang color kan laing na gusto ta. Dit na tiyos na lamang mga manoy mga manay. Okay na iyan. At huni na nga ni sa kakahalat ko, marurutuyo na lamang ako. Dai ko nalugod din na videohan ang itsura kan pigluluto ko. Iyon na ini. Ang pigya sabi ta. Nagmamantika na baga ini. Lintikasan mga manoy. Anong siram ka ini? Aram baga nindo na nakatuluman sana akong maluto. Kakakaon ka iyan. At ayan na nga no, sobrang hirap po talaga magsalita ng Bicol language lalo na kung hindi ka talaga sanay at doon lumaki. Tatandaan ninyo kung magluluto po kayo ng laing, huwag nyo kakalimutan na ang mga tips na ating ibinigay. At higit sa lahat, huwag kayong magtitipid sa gata. Ayan ang number 1 na sekreto dyan. So paano mga lods? Paano? Tiki man na!